At kaugnay niyan, nawala umano ng saysay ang pagmamatigas ni Senador Sherwin Gatchalian at kanyang mga kalyado dyan ho sa Senado na mapigilan ang ginawa ho ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee matapos ng pumasok at magtrabaho itong si Senate President Alan Peter Cayetano at kanyang mga kasamahan. Pinamukha umano ni Cayetano sa kanila na batay sa saligang batas, abay illegal ang kanilang ginawa kahapon sa plenaryo. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden, ano naman ang latest mo dyan? Yes, Alex, present nga ngayong araw si Senate President Alan Peter Cayetano at si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ang isa nag-press con habang ang isa nagtrabaho. Marami ang nagtatanong, sino nga ba sa kanila ang tunay na may hawak ng beat? Iran. Tila sampal kay Senador Sherwin Gatchalian ang pagpasok sa Senado ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kanyang maagang press conference kasi ay inamin mismo ni Gatchalian na siyang acting Senate President kapag wala ang Senate President. Yes, correct. Acting Senate President ang aking designation. So under our rules, pag wala ang Senate President, you can perform on a acting basis. Pero pumasok si Cayetano para magtrabaho kasama ang ilang miyembro ng tunay na majority bloc sa Senado upang imbestigahan ang matinding korupsyon sa flood control projects sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinamukha nito sa Minority 11 na batay sa konstitusyon ay iligal ang kanilang ginawa kahapon sa plenaryo. Ladies and gentlemen of the Senate, you know the law. You work for the Senate. You work for lawmakers. You work for the Republic of the Philippines. Alam niyo kung anong tama't mali. Doon sa hindi nakakasiguro, let me read you the rule. Section 1, the Senate shall elect in the manner provided hereafter provided a president pro tempore, a secretary at sergeant at arms. These officers shall take their oath of office before entering the discharge of their office, their duties. Section 2, the officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members. All its members, 13 po ang kailangan. Idiniin ni Cayetano na patuloy silang magtatrabaho. Pinaalalahanan din ito ang mga empleyado na sila ang nananatiling lehitimong majority bloc sa Senado. Hinamon din ito ang lahat ng senador na makilahok sa pagdinig at sa mga susunod pang pagdinig. So, ladies and gentlemen, we will continue to function. Hindi po kami magpag-away, hindi po kami kapit-tuko, walang violence sa aming mga buto. Pero ipaglalaban namin ng Pilipino ang konstitusyon at ang katotohanan. Nahuli naman sa hearing ang ibang mga kagawad ng media matapos harangin sa gate ng mga security personnel. Anila may utos sa kanila na bawal papasukin ng mga media at maging ang mga empleyado mismo ng Senado. Sa ngayon ay nandito tayo sa gate ng Senado. Naghihintay yung mga maraming kagawad ng media na meron namang pangalan sa mga listahan, subalit ayaw papasukin ng mga security guard ng Senate dahil merong utos daw. Hindi natin alam kung kanino galing, usaa lamang dahil nga nagkakaroon nga ng problema sa ngayon. Hindi ko ba kung yung usaa ba yung Cayetano Block o yung usaa ng Soto Block ang nagutos na pagbawalang pumasok ang mga kagawad ng media. Ngayon din yung mga empleyado mismo ng Senado. Teka lang ayusin natin yung para makapasok tayo sa Senado. Nagkalito-lito na kasi ang mga security guard kung sino ang susundin na usaa. Ang itinalagaba ng Soto Block o ang majority block ni Cayetano. Pero makalipas ang halos isang oras ay pinapasok na rin ng mga security guard ang mga kagawad ng media bago pa man bumaba mismo at magtungo sa gate si Cayetano. Alex, inaasahan na sa susunod na linggo ay posibleng maging kaabang-abang pa rin ang mga pangyayari dito sa Senado. Sa Lunes kasi ang itinakdang pagdinig naman ng gagawing investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ng Soto Block sa flood control anomaly. Ang problema lang, Alex, ay yung mga empleyado ng Senado ang naiipit sa patuloy na mga sigalot sa pagitan ng dalawang kampo, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Eden Santos, mula po dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Thank you.